nauna, halimbawa yung stylist namin is tatlo, same na same din. Sinong nauna? Siya yung unang mag-handle ng major services. Yo! What's up? Good morning mga salon owners. So, kumusta kayo dyan? So, time check natin ngayon ay 8:35 ng morning. At ngayong araw na to, meron akong sasaguting isang katanungan, no, sa ating grupo. May grupo pala tayo mga salon owner, no? Salon Business Owners PH. Pasok ka dyan, no? Search mo yan at pasok ka dyan at nandyan yung mga grupo ng mga mabubuting salon owner na nagtutulungan para maayos yung ating industriya. So, meron akong sasagutin ditong katanungan. Yan. Basahin ko lang. Hello po. Paano po ang sistema pag tatlo ang stylist para di sumagot dito? Babasahin ko yung sagot niya. Eto. Sino po una dumating? First decking niya po sa client. Second decking, third decking. Pag may request ang client, exempted sa decking. Yan yung mga sagot dito. Meron din isa. Kung sino yung unang dumating sa salon, except na lang kung may request si client, walang magagawa si stylist pag ganun. So, decking pa rin to. At isang kasagutan, decking basis. We change roles from time to time and best decking basis namin so far is sales ranking yesterday. English na English, no? At meron pang isa, no? Gawin mo pong 3 shift ang schedule nila. 3 para maiwasan po ang hindi pagkakasundo. Bali sa mid-shift po sila, magkakasamang 3, din may rotation po para fair sa bawat isa. Okay? Ako naman ang sasagot. At sa mga hindi nakakilala sa akin, ako nga pala si Jeff Cinco, isang entrepreneur, isang salon owner na hindi marunong sa mga services sa salon. Pero meron tayong 5 branches ngayon. Okay. Para sa akin, kami dito ay decking din, sir, no? Decking din. Same lang. Pinakamagandang pasahod, no, sa commission base ay pinakamagandang pasahod ay dapat commission base, no? Pag maraming benta, maganda, may benta, 'di ba? Maraming kita yung staff natin. Pag mahina yung benta, tabla, wala silang kita, wala din tayong kita, no? At sa dito kasi yung mga tauhan is magtutulungan yan para kumita yung buong branch. Kaya napakaganda yung sistema na sa commission base is decking pa rin. Same sa ginawa nung mga nag-comment ng 3 nauna. Dito kasi meron din kaming major at minor. So kung sinong nauna, halimbawa yung stylist namin is 3, same na same din. Sinong nauna, siya yung unang mag-handle ng major services. Diba? At sino naman yung pangalawang pumasok, siya naman yung mag-handle ng pangalawang services. Okay? Okay ba? Maayos ba? Kasi, kung wala kayong maayos na sistema, mag-aagawan talaga yan. At kwento ko na lang sa inyo, no? May experience ako dyan. Matagal na, no? Dati kasi, wala rin kaming maayos na sistema na ganyan, no? May, na kami, parang rotation, pero nagkakagulo sa minor tsaka sa major kung sino yung mauna or sino yung pangalawa. Kaya ang problema, nag-aaway yung mga stylist. At eto pa, problema dyan. Sa major tsaka sa minor na services. Kasi, kung hindi mo yan maipaliwanag kung alin dyan yung major decking nila or minor, mag-aaway yan. Kasi, dapat meron kayong minimum. Sir, magkano minimum, sir? Sa major, 1,000? 1,000, no? Services, worth 1,000. Color or
Ano yan, mga treatment. So, dapat merong ganun. Kasi nung dati namin sa pinasukan, medyo mababa kasi yung presyo, no? Yung services namin. Kaya yung mga stylist, nag-aaway pag may pumasok na customer na below 1,000. No? Kasi yung major yata namin dati is mga 500. So magkano lang naman makukuha mo sa worth 500? Halimbawa, rebanding, di ba? May mga ganun pa ngayon, 500 na rebanding. Ngayon, yung mga hairstylist, kung decking yan, kung tatlo sila, mag-aaway yan kung sinong mauna doon sa 500. Kasi magkano lang matira doon? Mga 120 yata or mga 150. O, di ba? Napakababa. Ngayon, pag ang sumunod, 1,000 yung pumasok, di magagalit yung nauna. Di ba? Sasabihin niya, ang aga-aga ko dito. Hindi ako natutulog. Alas 4, andito na ako, tapos eto lang yung 500 makuha ko. Di ba? So, yan yung isa yung mga titingnan sa commission base. No? Kailangan malinaw kung alin dyan yung major services at minor. Ang kalaban kasi natin dito, yung mababang presyo. Dahil sa mababang presyo, mataas ang tsansa na mag-away-away yung mga staff mo kung sinong maunang mag-handle. Katulad na 500 lang yung pumasok. Siya ang aga-aga niya. Tapos yung nakuha niya yung 500. Tapos yung sumunod na customer, 3,000 yung pumasok, yung binayaran. Talagang mabad trip siya. Sasabihin niya, dapat hindi lang ako nag-aga, nagsipag, di ba? So, yan yung mga isa sa problema natin. Kaya, naniniwala ako na bilang owner, kailangan tataasan natin yung ating presyo, lalo na kung matagal na kayo sa ganitong serbisyo. Meron kasing mga iba na inabot na ng mga stylist, di ba? Inabot na ng 5 years, 10 years, 20 years sa salon industry, pero yung presyuhan ng kanilang salon na pinasukan, 500 pa din, 499, 699. So, kawawa naman yung hairstylist, di ba? Yung expertise nila, inasayang lang doon sa offer na mababa, di ba? Ang tanda na dyan, ang tagal na niyan nandyan. Pero yung presyo, hindi man lang tumaas. So yung kita nila, lalo na sa commission base, is hindi rin lalaki. So naniniwala ko na responsibilidad mo yan bilang owner na mapataas naman yung presyo. No? Yan yung mga susolusyonan natin na problema. Sa salon industry, yung price war, pinaka-problema, pababaan ng presyo. Kaya, minumungkahi ko na sumali kayo sa grupo natin, Salon Business Owners PH, at magtulungan tayong ayusin yung price war, yung presyuhan. Dapat wala na tayong mga below 1,000, no? Tataasan natin. Kasi sino lang din makikinabang nito, yung stylist mo at ikaw na owner mismo. Pero, napakadami pa ring problema dito sa salon business, no? Kaya, lagi kong sasabihin sa inyo na mahina man ang benta ngayon. No? Nagkautang-utang man tayo. May utang ka ba? Ako, naghanap na ako ng mautangan ngayon. No? Di ba? Lagi pa rin nating hanapin yung mga positibong bagay na nangyari sa ating salon business. No? Yung mga customer na na-handle natin at yung mga tauhan natin na nagkaroon ng hanap buhay. Kaya, ano mang mga problema dyan sa iyong negosyo, di ba? Lumayas yung tao mo, ninakawan ka o rinabuso ka, nag-CA, tapos wala na, di na nagpakita, nagpadala ka pa ng pamasahe. Okay lang yan. No? Pero by next time, improve mo yan na hindi na yan maulit. No? Improve mo yung sistema na hindi ka naman nakawan. Laging lumayas yung tao mo, galingan mo sa pag-hire ngayon. No? Hire lang ng hire, post lang ng post. May papasok din dyan. Di ba? At lagi nating hanapin yung mga positibong bagay na nangyari sa ating negosyo. Hanapin nyo ang positive side ng buhay.
Oh, bye-bye. At pasok kayo sa ating grupo at susolusyonan natin yung mga problema sa mga nakawan, yung mga nagpadala ng pamasahe, di naman dumating, di ba? Biktima ka rin dyan. Okay, babaan natin yan sa ating grupo. Bye-bye. Pasok ka Salon Business Owners PH at share mo na rin to at subscribe ka na rin, like and follow. Bye-bye!